Before I competed, siguro ni-ready ako ni God to read this book na Let Them Theory. Yes. Let them say their opinion. Let them show their personality. Let them, di ba? But at the same time, let me show myself to you. Let me show who I really am. Di ba? Pero sana at the end of the day, we always think na words are really powerful. Oh, yes. It may heal you and it may harm somebody else. So I just want to say to everyone na just be careful with the words that you throw. Kasi hindi mo alam kung anong pinagdadaanan ng isang tao at hindi nyo rin alam kung gaano karami yung iniyak niya, kung gaano karami yung pagod, yung sakripisyo na binigay niya. Never discredit all those kasi you don't know the real story of the person. Tama. So I hope that we will just spread kindness and love. Kasi mahirap yung ganon, and di naman din natin sila mapipigilan eh. What you can control is your reaction, Yes. diba? To those kind of opinions. Siguro pinapatibay lang din tayo. Pero sana, siguro kaya tayo nilagay dito sa platform na to kasi gustong ipakita na kaya naman na hindi mag-spread ng hate eh. Kaya naman na magsuportahan na lang eh. Diba? Kaya yun na lang din sana. Suportahan na lang natin yung bawat isa kasi lahat naman tayo may kanya-kanyang story. Yes. May kanya-kanyang paghihirap sa buhay. Amen. Spoken like a true queen. Magandang araw po sa inyo at welcome back dito sa ating panibagong video. Mga kapolitika, inyo pong narinig at napanood itong sinabi at nagsalita na kasi itong si Emma Marie Tiglao dito sa mga nambabash sa kanya at doon sa mga kritiko na hanggang ngayon ay hindi pa rin makamove on dito sa resulta ng Miss Grand Philippines. At ito yung ating pag-uusapan at tatalakayin para sa videong ito. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue. At matapos nga ang controversial na resulta ng Miss Grand Philippines ngayon, finally mga kapolitika ay nagsalita na po si Emma Marie Tiglao dito sa isang I believe this is a talk show, and then nagsalita na siya patungkol dito nga sa mga nagsasabi ng hindi maganda tungkol sa kanyang pagkapanalo. So sabi ay wag daw i-discredit yung mga sakripisyo at hirap at effort, kasi tayo mga kapolitika doon sa ating mga naunang vlog ay na-cover natin itong Miss Grand Philippines at nagbigay tayo ng ating sariling pananaw at ating opinion reaction dito sa naging resulta. Pero later on naman doon sa latter part is na-mention rin natin na kahit ayaw or hindi man natin nagustuhan yung resulta, kasi meron tayong mga preferred na mga candidate or representative na lumahok doon sa MGI page, ay respetuhin na lang po natin yung result, kasi hindi naman lahat ng tao is magugustuhan tayo. Syempre meron ring mga pro Emma Tiglao at meron ring sa ibang mga kandidata, so hindi lahat ay pwede mong i-please. So dito naman sa sinabi natin doon na kung saan ay respetuhin at i-accept natin, tanggapin natin yung naging resulta or hatol ng MGIPH, kasi in the first place ngayon nga ay usap-usapan itong sa Latin community si Emma Tiglao na ang sabi nila ay napaganda daw ng ating candidate at malakas yung laban niya ngayon sa Miss Grand International. So it is a compliment ito kay Emma Tiglao na siguro ito marahil ang rason kung bakit siya ang kinoronahan ng organization. So sinabi rin natin doon na hindi lang naman yung pangalan ni Emma Tiglao ang kanyang dadalhin doon sa Thailand para sa Miss Grand 2025, kundi yung buong Pilipinas. So suportahan na lang po natin siya kasi kababayan natin siya at kapwa natin siya Pinoy. So mga kapolitika, yun ang ating pinupunto. At ngayon naman mga kapiaksyon at yung ating maging opinion dito sa sinabi ni Emma na huwag nating i-discredit yung mga hirap, sakripisyo at pagod niya, most especially dito kung sino man yung mga candidate, ay agree naman ako dito na
kung saan is i-appreciate na lang din natin yung kailang naging effort, yung kailang dedikasyon para makuha talaga yung corona. Kahit pa sabihin siguro natin na fix na yung crown, kasi aside from this is meron ring ibang issue like dito sa politics na ang sinasabi nila ay meron siyang pro-party na doon siya belong. So wag na po nating tingnan yun mga kapolitika, kasi hindi naman ito political issue. This is world of pageant naman, di ba? So yun ang aking maging opinion. So tayong lahat ay I believe naka-move on naman, at doon sa mga natalo dito sa Miss Grand Philippines ay pwedeng sumali pa next year. Okay? So it's not the end of the world yung lagi nating sinasabi. So mga kapolitika, kung kayo po ang tatanungin ano po ang inyong mag-reaction dito sa sinabi ni Emma Tiglao na wag nating i-discredit yung effort, yung pagod, sakripisyo niya dito sa pagkapanalo sa Miss Grand Philippines. Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue.